tama sa isip at sa salita. Dapat tama, lalo-lalo na sayaw ba. Mga kapuso, mula bukas hanggang sa ika-13 ng Mayo ang mismong araw ng eleksyon 2013 sa darating na Lunes, bawal muna ang pag-withdraw pati pag-i-encash ng mga cheque sa mga bangko na mahigit 100,000 piso. Yan ay para maiwasan daw ang pamimili ng boto na manoy talamak pag ganitong ilang araw na lang bago ang eleksyon. Nakatutok si Mark Salazar. Sa huling linggo ng kampanya, kaliwat kanan na raw ang pamimili ng boto ng mga kandidatong hindi sigurado sa panalo nila. Sabi ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, marami na raw report mula sa mga probinsya, pero hirap ang kanilang volunteers na idokumento ang mga bilihan ng boto sa lugar nila. May umiikot sa mga bahay, kumukuha ng mga signatures and asking if they're willing to sell their vote. Very, very discreetly. But that happens in the dead of night, kaya mahirap makakuha ng pruweba. I do recall the area of report came from Northern Luzon and one in Mindanao. Hindi na bago ang maruming kulturang ito sa eleksyon sa Pilipinas. Pero may bagong ideyang naisip ang COMELEC kontra vote buying. Hihingin daw nila sa Bangko Sentral ng Pilipinas na kontrolin ang malalaking withdrawal ng cash sa mga bangko. Kung pwede ngayon na hanggang matapos ang botohan. Meron kami mga threshold amounts, no? Hindi ko nasasabihin, yung isang dinedebate namin. And we're also regulating the unusual possession and transporting of cash. Puro cash to eh. Which means trade and industry will not be affected because of the we can allow the use of checks and other instruments. Pero hindi sang-ayon ng PPCRV. Makakatanggap sila ng batikos niyan siguro sa mga big business, yung mga nagpapa-payroll ng weekend. Kaya nga lang, kailangan tansyahin natin ito balansehin natin. Ganun bang kahalaga na masugpo natin ang vote buying for a few days of controlled money flow, ano? Pinag-iisipan din ng COMELEC ipagbawal sa mga polling precinct ang cellphone dahil ginagamit rin daw ito sa vote buying. Pinipicture ng botante ang boto niya para ipakita sa pinagbentahan niya ng boto. Naglabas kanina ng mga bagong advocacy ads ang PPCRV, parte ito ng voters education, na nagpapaalalang sa vote buying, hindi lang boto kundi pati kinabukasan mo ang binebenta mo. Kabilang sa mag-e-ere ng ads na ito ng libre, ang GMA Network na kapartner ng PPCRV sa Election 2013 special coverage. Nakahanda na rin ang command center ng PPCRV para sa kanilang unofficial parallel count. First time din na meron na silang call a lawyer kung saksi ka sa anumang anomalya sa botohan at hindi mo alam kung anong dapat mong gawin. Maaaring tumawag sa 52PPCRV o bisitahin ang website nilang ppcrv.org. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Time out! Tukoy na kung sino makakabakbaka ni pambansang kamao Manny Pacquiao sa darating na Nobyembre sa Macau. Ang Amerikanong boksingero na si Brandon Bam Bam Rios. Maki-time out muna tayo kay Chino Trinidad. Kasado na raw ang comeback fight ng natatanging 8th Division World Champion Manny Pacquiao kahit nagaling siya sa dalawang magkasunod na talo. Ayon sa Top Rank Promotions Big Boss na si Bob Arum, si dating WBA Lightweight Champion Brandon Bam Bam Rios ang makakaharap ni Pacman sa Cotai Arena sa Venetian, Macau sa darating na Nobyembre 24. Ito ay matapos tanggihan ng kampo ni Timothy Bradley at ni Juan Manuel Marquez ang pagkakataong makipagsagupa muli kay Pacquiao. Manny has agreed to everything. And Michael Kahns is bringing the contract to the Philippines for him to sign, which he'll do right after the election. And Brandon Rios will have his contract tomorrow and will be signing for him. Sa comeback fight nito ni Pacquiao, masusukat kung gaano pa kataas ang pagtingin ng buong mundo sa boksingerong naging simbolo ng sports sa nakalipas na dekada. Matatandang pinatulog ni Juan Manuel Marquez si Pacquiao sa kanilang ika-4 na pagharap nitong nakarang Disyembre sa Las Vegas, Nevada. Pero ngayon, ayon sa kampo ni Pacquiao, akmang-akma daw ang pasugod na estilo ni Rios kay Pacquiao na naghahanap ng isang convincing victory upang manumbalik ang kanyang kumpiyansa. Muling nagpalabas ng paunang mga salita si Coach Freddie Roach at sinabing siguradong knockout ang aabutin ni Rios kay Manny. Ngunit baka hindi ganun kadali ito.
sapagkat bukod sa mas bata ng 7 taon si Rios, hindi matatawaran ang 23 of 31 stoppages o halos 70% knockout ratio ng tubong Texas na si Bambam. At mainam na siya sa ating maigi ng madla ang kahandaan ng ating pambansang kabao na sumampang muli sa ring matapos ang halos 1 taong pamamahinga at pagiging abala sa kanyang buhay politiko. Chino Trinidad Nakatutok, 24 oras. Napasugod ng mga pulis sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs, meron kasing isang iniwan na package sa parking lot na inakalang may bomba pero nang suriin ng mga pulis, patay na pusa pala ang laman. Nakatutok si Dante Perelio. Pasado 10:10 kaninang umaga nang mabulabog ang tanggapan ng Department of Foreign Affairs. Yan ay matapos mapasugod ng mga operatiba ng Explosive Ordnance and Disposal Unit ng Pasay City Police. Isang kahina-hinalang papel kasi na binalot sa packaging tape ang iniwan sa may parking lot ng ahensya at natagpuan ng 2 street sweeper. Pinigil ang trapiko sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Agad kinordon ng mga bomb expert ang lugar. Nang makumpirmang hindi bomba ang nasa loob ng nakabalot na papel, pinulot na ito ng EOD operative. Dinala sa likod ng kanilang sasakyan at doon nalaman na patay na pusa pala ang laman ng papel. Siguro may possibility na nakalimutan itapon yung sa pagmamadali, doon na lang nilagay. Mahirap daw sabihing sinadya ito para manakot. Kung pananakot raw ang motibo, hindi ganito ang itsura ng package. Kung gusto manakot, lalagay ng wire yon. Lalabasan ng wire. At maliit na wire lang. Yung blue and red. Tapos lagay ng konting battery. Huwag daw mag-alala dahil wala namang banta sa ating seguridad. Pero makabubuti raw na kung may makitang kahina-hinalang bagay, huwag magbaka sakali at ipagbigay alam agad sa mga otoridad. Dante Perelio, Nakatutok, 24 oras. Susunod, kampanya ni Aga Mulak sa pagkakongresista ng Camarines Sur. Star-studded. At Marjorie Barreto, idedemanda ang magpapakalat ng mga kontrobersyal niyang litrato umano sa internet. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. Nagpahinga muna sa pangangampanya ang kampo ni Camarines Sur Congressional Candidate Wimpy Fuentebella. Pero ang katunggaling si Aga Mulak, nagsagawa ng kanyang grand rally na dinaluhan ng mga kilalang artista. Nakatutok si Mike Biando ng GMA Bicol. Dagsa ang mga tao sa campaign rally ng aktor at congressional candidate na si Aga Mulak sa San Jose, Camarines Sur. Star-studded ang kampanya. Kabilang sa mga nagbigay suporta si Andrew E. Nakisaya rin sina Eli Buendia, Bayani Agbayani at megastar Sharon Cuneta. Naroon din ang mister ni Sharon na si Senador Kiko Pangilinan. First time ko nakita, ang dami ko nang inatinan na campaign ng eleksyon. Ngayon ako nakakita na pinagsama-sama ang superstars ng industriya para sumuporta ng libre. Walang bayad. Napakahirap pong gawin yun. Very warm ang mga taga-Camsur. Tsaka syempre we're happy to be here because of our friend. Mas lumakas ang hiyawan nang mismong si Aga na ang umakyat sa entablado. Makakalaban ni Aga si Wimpy Fuentebella sa pagka-congressman ng ika-4 na distrito ng Camarines Sur. Nabuhay muli ang usapin tungkol sa mga alahas ni dating unang ginang Imelda Marcos. Balak daw na ipa-exhibit kasi yun ng Presidential Commission on Good Government o PCGG, tutol naman si Ginang Marcos. At naghihinala siya na baka palitan daw yung mga alahas na balak ipakita sa mga tao o sa publiko. Naritong pagtutok ni Sandra Aguinaldo. But you know, my jewelry were some of the best in the world. Many of them were crowns. That was historical.
Ganito inilarawan ni dating First Lady Imelda Marcos ang kanyang kontrobersyal na koleksyon ng mga alahas na kinumpiska ng mga otoridad matapos iwan ng kanyang pamilya ang Malacanang noong 1986. Kamakailan, nabuhay muli ang usapin tungkol sa mga alahas ni Mrs. Marcos dahil sa plano ng Presidential Commission on Good Government o PCGG na i-exhibit ito para makita ng publiko. Pero sabi ng dating First Lady, posibleng ibang mga alahas ang ilan sa ipapakita ng PCGG. Hindi lang napalitan na ninakaw na marami. 30, nandoon sa document na nakakuha ng mga lahas ko from trial of the century. We had 36 suitcases of Louis Vuitton, of jewelry. Some of them, the best part was seen in the airport. Ang mga alahas na gustong i-display ng PCGG ay mula sa tinatawag na Honolulu Collection. 400 piraso ito at sa estimate ng PCGG ay nagkakahalaga ng $6 hanggang $8 million. Sa naunang payag ng PCGG noong 2006, sinabi nitong ang tatlong koleksyon ay nagkakahalaga ng 15 billion pesos. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang PCGG tungkol sa mga paratang ni Mrs. Marcos pero sinabi nitong nasa ibang bansa ang mga commissioner na otorisadong magsalita tungkol dito. Pero ilang ulit na ring sinabi ng PCGG na imposibleng mawala o mapalitan ng ilang piraso ng alahas ni Mrs. Marcos dahil nasa loob ito ng vault ng Bangko Sentral. Bukod sa usapin ng alahas, sinagot din ni Mrs. Marcos ang lumabas na ulat tungkol sa umunay pag-gate crash niya sa White House sa Amerika noong dekada 70. Nakasaad ang ulat sa inilabas ng grupong WikiLeaks na report ni nooy US Secretary of State na si Henry Kissinger sa Embahada ng Pilipinas noong 1976. Ang mga komento ay galing sa prominenteng American journalist na si Jack Anderson ng programang Good Morning America. Nakalagay roon na pumunta raw si Imelda sa White House nang walang abiso at humingi ng kung ano-ano. Pero sagot ni Imelda, "It is not true. If you get crashed in the White House, there was somebody who get crashed. They were immediately, criticized. And why will I get crashed anyway? I was living already in the palace. Why will I go to another White House? I was already in the palace. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Naglayag na mga sasakyang pandagat ng bansang China patungo sa pinag-aagawang Spratly Islands sa West Philippine Sea. Ayon sa Agence France Presse, iniulat ng Chinese state media na nakatakdang dumating sa Spratlys ang 32 sasakyang pandagat sa loob ng 4 na araw. Wala raw impormasyon ng Chinese Foreign Ministry kaugnay sa paglalayag na ito, pero iginiit nila na pagmamay-ari ng China ang Spratlys at ang tubig na nakapaligid sa mga isla. Inaangkin din ng Pilipinas ang Spratlys. Nitong Enero lamang, iniakyat na ng Pilipinas sa isang arbitral tribunal ang pagresolba sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Susunod, Marjorie Barreto ay dedemanda raw ang mga magpapakalat ng mga kontrobersyal na litrato niya umano sa internet. Ang pagpapatuli, may kinalaman nga ba sa pagtangkad? At cute na mascots nagkarera sa United Kingdom. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 Oras.